Yaman ng alaala sa buhay mo, taglay. Lumipas man ng panahon, alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay yaman ng alaala sa buhay mo, Marami ang nangangarap ng isang perpektong pamilya. Pero sa realidad ng buhay ay hindi ito nag-i-exist dahil lahat ng pamilya ay nagkakaroon ng problema. Lahat ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At yung iba ay umaabot pa sa puntong nasisira na ang relasyon nila. Kapag wala na ang pundasyon, may pag-asa pa kayang mabuo ang isang pamilyang pinaguho ng isang malaking pagsubok. Pakinggan ang kwento ni Johnny dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-pakinig ninyo. Matagal ko na pong binabalak na magpadala ng liham sa inyo dahil sa malaking pagbabago sa buhay ko na sigurado akong magbibigay din ng aral sa mga taga-pakinig ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Johnny. 49 anyos na ako nang magsimula ang kwento ko. Papadudot, no read no write ako, kaya nagpatulong na lamang ako sa kumpare ko na may isulat at may padala sa inyo ang ibabahagi kong kwento. 12 anyos pa lamang ako nang magsimula ako magtrabaho, Papa Dudut. Nagsimula ako sa pagiging kargador at sa pagtitinda ng pandesal. At noong 15 anyos na ako ay pinasama naman ako ng tatay ko sa pagsasaka nila sa bukid at sa pagkakarpintero. Sa ganoong edad pa lamang, masasabi kong batak na ako sa pagtatrabaho. Pagtungtong ko naman sa edad na 17, pinagkasundo na ako ng mga magulang ko sa anak-anakan ng amo namin. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Wendy. Hindi siya tunay na anak ng amo namin pero kinupkup siya ng mga ito. Bale siya yung kinausap ng mga magulang ko para ipakasal kami pagdating namin sa edad na 18. Masasabi kong maganda si Wendy at napakasipag niya, kaya madaling nahulog ang loob ko sa kanya noong panahong yon. Matapos ikasal ay nagsama na kami. Tumira kami sa bahay ni Wendy na ipinagawa niya bago pa kami magkakilala. Ganon siya kadiskarte. May tindahan siya at nagluluto ng mga kakanin na dinideliver sa mga kantin sa mga eskwelahan, sa mga karinderya, at yung iba naman ay pinapalako niya kaya madali siyang nakaipon. Aaminin ko na nanliit ako noon dahil halos siya na ang bumubuhay sa pamilya namin. Nagkaroon na rin kasi kami ng mga anak kaya mas lumaki na ang aming konsumo. Hindi ko nagustuhan noon ang mga sinasabi ng mga nakakakilala sa amin. Naiinsulto ako kapag pinupuri nila ang asawa ko.
Kaya kahit na alam kong mali ay pinahinto ko siya noon sa pagnenegosyo. Ang sabi ko, ako na lamang ang bubuhay sa kanila. Pero hindi yun naging madali para sa akin dahil wala naman akong permanenteng trabaho. At mula nang huminto sa pagnenegosyo si Wendy, ay nagipit kami ng sobra kaya napilitan na ring maglayas ang mga anak ko para matakasan yung hirap ng buhay sa pamilya namin. Yung iba nagdesisyon na magtrabaho at yung iba naman ay iginapang ang pag-aaral nila sa sarili nilang sikap. Nalulung naman ako noon sa anak, kaya madalas kong nasasaktan ang asawa ko at ang mga anak ko na naiwan sa amin tuwing nalalasing ako. Sa dalas ng pananakit ko sa kanila, ay naputol na yung sinturon na lagi kong ginagamit sa mga anak namin, Papa Dudut. Wendy! Ay, lasing ka na naman. Gabi-gabi na lang, Johnny. Hindi ka pa ba nagsasawa sa alak? Huwag mo akong pakialaman. Pahingi pagkain. Nagugutom ako. Nakita mo namang may ginagawa ako dito, hindi ba? Kailangan ko matapos tong pagbabalot ng empanada para may maibili naman ako ng bigas bukas. Ang sabi ko, nagugutom ako. Ikuha mo ako ng pagkain. Hoy, hindi mo ako utusan dito, ha? Kung nagugutom ka, ipaghain mo yung sarili mo. Iinom-inom ka tapos mag-uutos ka na parang hari dito? Ang kapal naman ang mukha mo? Hoy! Humingi lang ako ng pagkain. Ang dahil mo na sinabi, buwisit ka! Ay, mas buwisit ka! Wala ka na nga matinong trabaho. Nagagawa mo pang maglasing gabi-gabi? Ang haba na ng listahan ng utang mong alak dun sa tindahan. Nagdagdag ka pa ng pulutan. Tapos sinong pinuputakti ng singilan, ha? Ako pa rin! Ay, Johnny naman! Nung naghahanap buhay ako ng matino, ang ayos-ayos ng buhay natin. Tapos pinatigil mo ko dahil dyan sa pride mo. Buti sana kung kaya mo panindigan yung sinabi mo na ikaw nang bahala sa amin ng mga anak mo, pero hindi eh! Idinamay mo lang kami sa miserable mong buhay! Tumahimik ka! Napakayabang mo porket mas malaki yung kinikita mo sa akin noon! Kahit kailan hindi kita niyabangan, ikaw lang yung nag-iisip niyan! Huwag mo nang bilogin ang ulo ko! Alam ko naman na gustong-gusto mo kapag pinupuri ka ng ibang tao. Habang ako, nagmumukhang inutil sa paningin nila dahil wala akong permanenteng trabaho. Naisip mo man lang ba na nanliliit ako sa ginagawa mo? Kung gano'n naman pala yung nararamdaman mo, eh di sana sinabi mo na lang sa akin. Kasi kaya naman kitang tulungan eh. Kahit nga magnegosyo na lang tayo. Hindi mo na kailangan magbabad sa sikat ng araw para kumita ng pera. Pero wala! Ayaw mong tulungan kita kasi masyadong mataas ang pride mo. At saka isa pa, kung ayaw mo palang nanliliit ka, eh di sana naghanap ka ng mas matinong trabaho. Kagaguhan niya sinasabi mo! Mabuti ka kasi nakapag-aral ka. Eh ako, mangmang yung tingin sa akin ng ibang tao. O kung ganon, bakit mas lalo mong pinasasama yung tingin nila sa'yo? Kung gusto mong mabago yon, abay simulan mo sa sarili mo, Johnny! Tigilan mo na yung kakainom mo at maghanap ka ng maayos na trabaho. May mga anak pa tayo na kailangan mag-aral. At saka isa pa, paano tayo makakaraos araw-araw kung aasa lang ako sa'yo na mag-aabot lang kung kailan mo gusto? Tumahimik ka! Punong-puno na ako sa'yo! O ikaw pa talaga yung malakas ang loob na magsabi niyan? Kapag sinabi ko tumahimik ka, iti ko mo na yung bibig mo! Hayop ka! Wala ka nang ang kwentang asawa! Nanununtok ka pa! Kapag hindi ka pa tumahimik, hindi lang ilang aabutin mo sa akin! Wala kang karapatang saktan ako! Asawa mo ako! At hindi ako punching bag na pwede mong pagbuntunan ng galit kapag hindi mo matanggap yung mga sinasabi ko sa'yo! Sumusobra ka na, Johnny! Ang tagal ko na nagtitiis sa'yo kasi akala ko may pag-asa ka pa magbago! Pero hindi eh! Wala ka ng pag-asa! Kasi pinanindigan mo na kung gaano ka kademonyo! Papadudot madalas na ganon ang nangyayari tuwing nalalasing ako. Noong gabing yon ay nasuntok ko sa mukha si Wendy at nagkaroon siya ng pasa. Pinalampas niya yon noong una.
Pero sa ikalawang beses na sinaktan ko siya ay mas malala pang nangyari. Buntis siya noon sa bunso naming anak nang bugbugin ko siya at hinabol pa ng itak. Sumama sa kanya ang mga anak namin pero naiwan yung bunso namin noon dahil nahila ko ito noong sinusubukang tumalon sa bintana. Ipinablatter ako ng asawa ko at pinalayo ako sa kanila. Wala naman akong magawa noon kaya pumunta na lamang muna ako sa mga kapatid ko sa Rizal na halos isuka na rin ako dahil sa pagiging mapanakit ko. Nakituloy ako sa kanila at naghanap ng trabaho. Natanggap naman ako sa paggawaan ng ube halaya na pagmamay-ari ng pinsan ko. Dahil malayo ako sa pamilya ko noon, ay nakikibalita na lamang ako sa nangyayari sa kanila. Nagpapadala din ako ng pera kahit na noong una ay ayaw itong tanggapin ni Wendy. At wala pa ngang isang taon ay nagpasya na akong bumalik sa amin para makipag-ayos sa asawa ko. At bumawi naman sa mga anak namin. Isa pa ay nasabik din akong makita yung bunso naming anak dahil wala ako roon nang mga anak si Wendy. Nang umalis ako, yung isang anak pa lang namin ang aming bunso. Papadudot, tinanggap ako ni Wendy, pinatawad niya ako at pinatunayan ko naman sa kanya na nagbago na talaga ako. Pero sa katagalan, noong nawala naman ako ng trabaho ay bumalik ako sa pagbibisyo. Doon na rin nangyari ang pinakamalalang pananakit na nagawa ko sa asawa ko. Pinagsusunto ko siya at pinagtangkaang saksakin. Kung hindi lang siya nanlaban noon at nakatakbo palabas ng bahay kasama yung anak namin na si Jury ay baka napatay ko na siya noong araw na yon. Sa pagkakataong yon ay pinadampot niya ako sa mga pulis para mabigyan ng leksyon. Pero hindi na naman natuloy ang pagsasampa niya ng kaso dahil iniisip niya noon ang mga anak namin. Isa pa ay malaking abala raw sa kanya ang pag-aasikaso noon kaya minabuti niyang maghanap buhay na lamang. Nakauwi ako ulit sa bahay pero may usapan kami na hindi ko na siya muli pang pagbubuhatan ng kamay. Ganon din sa kahit na sino sa mga anak namin. Nagawa ko naman yon, papadudot, pero pinaramdam ko kay Wendy na dapat siyang makonsensya sa ginawa niya. Ang sarap talaga magpahinga. Ay, mabuti ka pa. Hindi ka man lang pinapawisan dyan sa higaan mo. Naka-electric fan ka. Tatayo lang kapag kakain na. Napakasarap ng buhay. Ganun talaga. Dapat lang na mahirapan ka. Ang lakas na loob mo ipahuli ko sa mga pulis. Hindi mo naman pala kayang panindigan. O hindi ka naman isa't kalahating tanga, sana hindi mo na lang sinubukan. Tignan mo, ikaw rin naman yung nahihirapan ngayon. Kung nagpasensya ka na lang sana. Magpasensya? Sa tingin mo, magpapasensya na lang ako kahit muntik mo na akong mapatay? Ipinahuli kita sa mga pulis para makaramdam ka naman ng takot sa katawan. Sinong tinakot mo? Ako? Nakita mo ba akong nanginig nung hulihin nila? Alam kong makakauwi rin ako. Hindi mo ko kaya. Alam ko na mahina ka. O sige, mahina na kung mahina. Pero yung tinatawag mo mahina, kayang buhayin yung pamilyang ito. Eh ikaw, anong kaya mong gawin? Magpalaki lang ng... Kung hindi ka sana naglakas loob na kalabanin ako, Wendy, may katuwang ka sana ngayon. Bilisan mo na dyan sa ginagawa mo. Ipaganda mo ako na makakain. Hanggang dyan ka na lang ba talaga, Johnny? Wala ka na bang ibang kayang gawin kundi manakit at manakot ng mas mahina sa'yo? Ako lang naman palang kaya mo eh. Nagsisimula ka na naman, buwisit ka. Hindi tayo matatapos hanggat hindi ka nagbabago. Kung hindi mo kayang maging mabuting asawa sa akin, magpakama ka naman sa mga anak mo. Kaya ko silang buhayin. Kayang-kaya ko kung hindi ka lang nagmamagaling sa pamilyang ito. Hanggang ngayon pala, yan pa rin yung problema mo. Kung ayaw mo na nagmamagaling ako sa paningin mo, abay pues, galingan mo rin. Hindi yun nagpapaka-inutil ka rito sa bahay. Sa laki ng katawan mo na yan, pahila-hilata ka lang.
Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ng mga tao na nagkakandakuba na ako sa pagtitinda habang ikaw maghapon ka lang nakakulong dito. Ipinaparamdam ko lang sa'yo kung gaano kahirap kumain na mag-isa. Kailangan mo ko, hindi ba? Pwes, kung nahihirapan ka na, magmakaawa ka na tulungan kita. Ibang klase ka rin talaga, no? Anong gusto mo? Lumuhod ako sa harapan mo para magmakaawa na magtrabaho ka na ulit? Malala ka na, Johnny! At mas malala pa dyan yung mararanasan mo sa mga susunod na araw. Kaya kung ako sa'yo, mag-iipon na ako ng lakas. Pay attention, because you're about to see this. May the world come to life.